Sa ibang balita, pinadaragdagan ng isang grupo ang ipinapataw na buwis sa mga alak. Bakit daw kasi mas mura pa ang isang bote ng gin kaysa sa pagkain, gayong sandamakmak ang masamang epekto ng alkohol? Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Na-stroke noong 2001 at na-stroke ulit nitong 2022 at ngayon nakakalakad at nakakapamuhay na ulit ng normal ang 68 years old na si Romeo Tancioco. Aminado siyang hindi healthy ang kanyang naging lifestyle. Parang yung pagod mo ng maghapon, pag minom ka ng hapon, parang cool na yung feeling mo eh. Parang sedative yung alak. Pero ngayon, huminto na sa pag-inom si Romeo. Baka ma-stroke ulit ako eh. Di ba, na-stroke ka, sobra, baka mas grabe na yung tama ko. Madedo ko na, di ba? You'll never know. Ayon sa World Health Organization, 3.3 million ang namamatay sa buong mundo taon-taon dahil sa pag-inom ng alak. Dito sa Pilipinas, 47 ang namamatay araw-araw dahil sa labis na pagkonsumo ng alkohol base sa datos ng Philippine Medical Association. Nasisira ang iyong liver. Unti-unti ho yan, kakainin at sisirain ang inyong atay. Unti-unting dumarami yung cancer cells at tumutubo sa inyo. Unti-unting nababarain yung daluyan ng dugo sa inyong puso at inyong katawan. Dahil lubhang delikado ang sobrang pag-inom ng alak, nananawagan ng grupong Sintax Coalition na taasan ang excise tax o buwis sa alcoholic beverages para malimitahan ang pagbili nito. Meron ng ganyang panukala sa Kongreso, kabilang ng House Bill 5475 ng Akbayan Party List na humihiling ng higit 200 pesos na buwis para sa distilled spirits, hanggang 73 pesos naman para sa beer at iba pang fermented liquor. Susundan niya ng 6% annual increase. Kapag tumaas ang tax sa alcohol industry, bababa ang konsumo. Kapag bumababa ang konsumo, mas konti ang magkakasakit. Nakakapanlumo dahil sa kabila ng masamang dulot nito, patuloy pa ring abot kamay at abot kaya ang alak. Mas mura pa ang isang bote ng gin o isang bote ng beer kaysa sa pagkain, gamot, gasolina. Ayon pa sa Akbayan Party List, ang makokolektang excise tax sa alak ay target gamiting pondo para sa universal health care na naglalayong magbigay ng libreng gamot at treatment sa mga Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.